sa'yo lamang, Jesus. Pag nalulungkot po ako ay dinadaan ko na lang po sa mga kanta, lalo po yung mga part na nadadown ako. Ayun, nakikita ko yung kalagayan po namin, yung pamilya ko ay lagi ko na lang pong dinadaan sa pagkanta, sa paggitara. Hanggang sa ngayon ay natututo po ako maggitara dahil po doon. Pag may free time ako, lalo kapag yung mga sad time ko ay nagigitara pa ako, kumakanta po. May mga pagsubok ka, dinadaan mo sa pag-worship Opo. sa Panginoon. Ayan mga kalingap, hello po. Welcome back po sa ating channel. Andito tayo muli kina Melka, yung anak ng mag-asawang bulag. Ano po, natagpo natin dito sa bundok ng Camarines Norte. Napakalayo po. Pero dito tayo ngayon para balikan sila at kumustahin. So maraming salamat po sa nanood, nagsuporta po sa vlog natin kina Melka. Mga kalingap, samahan niyo po kami at huwag niyo po kalimutan i-like and subscribe po ang ating YouTube channel, pati na rin po ang channel ni Kuya Bal Santos Matubang. Wala si tatay kasi naghihilot pala. Yung pala ang trabaho ni tatay na maghihilot. Lahat na ata pinatrabaho ni tatay Opo. na sa bundok basta kaya. Simula't simula ba di ka nahiwalay sa kanila, sa mama at papa mo? Talagang kasama ka na nila kahit Dito saan? lang pong mag-pandemic. Punta po ako dito kaya po nagsunod na lang po sila kasi hindi na po kaya dun eh. Umuwi ka Mahirap pala po. dito. Sa hirap po ng Ano buhay. may mga dinanas mo noon na nandun ka ba dati? Para lang matustusan yung mga pangangailangan mo. Ano yung mga ginawa mo? Katulad po nung nung pumasok na po ako sa junior high school. Halos di na po ako nakakapasok lagi noon kasi po naranasan ko ng magtrabaho. Siguro 13 years old po ako noon. 13 years old, nagtrabaho ka? Po ako sa karinderya, pumasok po ako doon. Halos isang taon din po ako doon kaya di ako nakapasok kasi kulang na kulang po sa pangangailangan. Tapos yun, so marami po kami nag-aaral. Di ka pala nakapasok noon. Kaya po, So, dapat po nagkarinderya tapos ka? na po ako. Paano mo nalampasan yung mga ganong pagsubok sa buhay? Lagi lang po ako nagre-rely sa Panginoon tapos nagiging positive ako palagi na titingnan ko po palagi yung kahinat na nung ginagawa ko. Sabi ko, it's either good and bad. Sabi ko, kung ano man kahinat na nun, basta makakatulong sa akin at sa pamilya ko. Gagawin ko po. Galing naman sumagot ni Melka at halatang napakatalino ni Melka. So sa lahat ng pagsubok na yon, nanatili kang positibo sa buhay. Opo. Yung nga nakikita namin sa'yo eh. Saan mo natutunan yan, pagiging positibo sa buhay? Pati sila, papa mo, ganun. Ano yung turo ba nila sa'yo, ni papa mo? Opo, lagi po nilang sinasabi sa amin na kahit anong mangyari sa hirap naman ng buhay, maging positibo lang po palagi na laging mag-rely po sa Panginoon kasi siya lang yung nagbibigay ng lakas at nagbibigay ng source. Anong ma-advise mo, Melka, sa mga kagaya mong kabataan na yun, minsan ay nadadown, nawawala ng pag-asa? So, ma-advise ko po ay no matter how hard your life is, magpatuloy po kahit sobrang hirap, hindi man katulad namin kahirap or basta may mga bagay kang nahihirapan or nakakaramdam ka ng pagod. Syempre po sa panahon ngayon dahil lalo't duman yung pandemic, magpatuloy po at laging mag-rely sa Panginoon na siya yung magbibigay ng lahat at ng mga pagsubok, magbibigay ng kasagutan, ganun po. Yung parang lagi lang pong tumingin sa kahihinatnan palagi nung gagawin mo sa buhay. Grabe ang galing ni Melka sumagot. Napakatalinong sumagot ni Melka. Pero narasan mo na rin namang yung kahit kasi ngayon, 'di ba, hira ka lang, di mo pinapakita na nahihirapan ka. Pero narasan mo rin namang sobrang hirap ng buhay, nalungkot ka, o may time na gusto mo na ring sumuko, ganun. Naranasan ko din po yun sa part na yun kasi syempre po bilang kabataan. Tapos tumata yung panganay kasi wala po yung panganay namin. Napakahirap po. Parang tinitingnan ko sa sarili ko, sabi ko, paano ko kaya i-handle yung ganitong situation, sabi ko. Pag nakikita ko yung pamilya ko ganun, parang napakahirap na sitwasyon. Dumaraan po talaga sa ganun, lagi ko na lang pong iniisip na pagsubok to ng Panginoon sa akin para po gumawa ko ng bagay na nararapat na makaluluguran niya po para malampasan ko yung pagsubok na binigay. Grabe, ang galing. So, ibig sabihin talagang lahat, ang nagkukunan mo talaga ng lakas ay ang Panginoon, sa lahat ng problema. Kailan mo pa nakilala ang Diyos na talagang grabing
sobrang lakas na binibigay sa iyo? Kailan pa? Bale, since ano po, pinanganak ako po ay talagang naging believer na po kami. Tapos, lalo lang po talagang parang naging close ako ganun kasi naging youth na po ako dito sa anong lumipat ako dito. Parang Okay. halos lagi na po sa gawain, tapos marami ng bagay Kaya na nag-matured, natututunan. ganun. Salita ng Diyos, ganun po. Ang galing naman ni Melka. Kaya maraming napapabilib ng mga viewers. Ano naman yung masasabi mong proud na proud ka sa iyong pamilya at sa iyong magulang? Ano yung meron sa pamilya mo? Proud na proud po ako sa kanila kasi iisipin mo po bilang isang tao na paano kaya nila nagawa yung palakihin yung mga anak nila, lalo't marami yun po. nga, isa din ang tanong ko. Ano po, sabi ko, sobrang proud ko po sa kanila sa kabila po ng kalagayan nila. Hindi po nila kami sinukuan. Lagi po nila kami naglalaban sa mga pagsubok at higit sa lahat ay hindi nila kami inilalayo sa Panginoon. Yun nga rin yung sabi ko na paano mo napalaki Opo. yung 5 yung anak na kahit bulag sila, di ba? Ano naman yung pinagpapasalamat mo sa kanila, sa inyong magulang? Pinagpapasalamat mo sa kanila? Ang pinakapasalamat ko po sa kanila ay unang-una yung lagi nila po kami nilalapit sa Panginoon. Tapos pangalawa po ay yung hanggang ngayon po ay sila pa rin yung nagbibigay sa amin, nagpupush sa amin sa mga bagay na gawin namin, maging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Lalo po yung mga paghihirap nila. Magpasalamat po ako dun kasi po maiisipin mo po paano kaya nagawa nga po, yun nga po yung napakalaki tanong, di ba? Paano kaya nila napalaki, paano kaya nila napataguyod yung pamilya, lalo't malaki po kami pamilya. Kaya sobra po ako nagpapasalamat sa kanila bukod sa Kasipagan. Opo, bukod sa kasipagan sa lahat ng mga binibigay niya, hindi po sila nagkulang sa paalala at pagmamahal po sa amin. Yun na po. Pero pinapagalitan ka rin, syempre. Opo. Hindi naman nawawala. Siyempre po, kasi bilang kabataan ay tinatama ko part po naman sa mga Umuulan na po. Maya-maya baka may tulong natin dito. Pero kahit ganito yung pamilya mo, ni minsan di mo sila kinahiya, syempre, proud ka sa kanila, ganun. Hindi ko po sila kinaya, lalo na nung mga time na may hindi mo nawala yung nambubuli. Nabuli ka rin about sa iyong parents. Ako nabuli. Sinasabi ko lang sa kanila, ano naman kung ganito yung mga magulang ko, at least nakikita mo katayuan ko ngayon na itataguyod nila kami kahit ganun sila. Yun lang po yung sinasagot ko kasi wala naman po silang maganda talaga sasabihin Kaya hindi ko na lang po pinapatulan. Ibig sabihin, nabuli ka rin pala about sa magulang mo, sinasabing bulag, ganun. Hindi mo na lang pinapatulan. Pero nalulungkot ka, syempre. Opo, nasasaktan ba ako doon sa part na yun, tapos parang tinatawag sa Panginoon. parang gusto ko na Tawag sa kanya bulag. Siya? Opo. Lalo po nung nasa naga ko, nung mga bata pa po. Minsan napasugod yung papa niya sa school. Parang nagsugod yung papa mo sa school kasi yun nga, binubuli. Kasi tinatawag kang bulag. Ngaway ko po kasi nainis ako. Siyempre, magulang mo yun hindi sa kamagulang mo yun. Sinabi ko na sana, pwede mo kung sabihin ako kung ano mong mga salita or kaya kung ano man ang gusto mo pero huwag mo nang idamay yung magulang ko kasi di mo alam kung ano pinagdaanan yan. Ganun po yung sinasabi. Tama. Kahit ako, pag sa magulang, okay lang kung ako pero pag magulang ang sasabihan, di ba? Pag sa akin po sana, kakayanin ko pa yun, pero pag sa kanila. Kaya Grabe. napakahoy po ako doon. Ayan. Alaga po sa akin. Yung mama po. Kaya di ka napapagod na alalayan sila. Kahit saan pumunta. Kahit saan pumunta si mama at papa mo, kasama ka. Opo. Wow, grabe, nakaka-proud naman itong batang to. Bakit di mo iniiwan sila pa naglalakad? Baka po mabangga. So, ayan po mga kalingap, thank you po sa panonood sa kwento ng buhay nila Melka at ng kanyang pamilya. So, bibigay po tayo sa kanilang pera bilang tulong po sa pamilya nila habang tayo wala dito. Bigyan natin sila ng panggastos sa araw-araw. And nakaraan po, nagbigay tayo ng 5,000 plus yung groceries natin na binigay natin sa kanila sa kabigas. Ngayon naman, nagbigay tayo ng 4,000 pesos. Allowance ni Melka at ng kanyang mga kapatid, pati na rin pagkain, Ayan. Melka, ikaw na maghawak niya na. Thank you po. Nabigay mo kina mama mo kung anong pwede niya. Saan yung ginagamit kadalasan yung mga binibigay namin? Sa pangangailangan po, lalo po pampasok ng Pang baon. school, pang baon. Ayun. Bakit dati pag pumapasok ka,
talagang minsan wala kang baon. Hindi po. Minsan po wala talagang baon pero pumasok po. Pumasok pa rin. So,